Karamihan sa mga babae ay nangangarap na maging artista o modelo balang araw. Pangarap nilang makita ang kanilang mukha sa telebisyon o sa malaking screen. Hinahangaan, iniinggitan at pinapangarap ng marami. Ito ang kwento ng isa sa kanila. Isang maulang hapon iyon, sa loob ng isang production house sa Makati, nagbubulungan at nagrereklamo ang mga staff. Alam nilang mahihirapan na naman silang makauwi. Isa na namang mahaba at nakakapagod na araw ang naghihintay sa kanila dahil may model screening para sa isang advertising campaign. Ang direktor ay isang dayuhan, kilala sa pagiging masilan at mahirap pasayahin. Paulit-ulit siyang nagsasagawa ng screening at panonood ng mga VTR upang mahanap ang tamang mukha para sa kanyang commercial na para sa kanya ay hindi basta patalastas, kundi maliliit na obra. Noong araw na iyon, naghahanap sila ng fresh faces para sa isang soft drink ad. Full blast ang kampanya. Ang mapipiling modelo ay lalabas sa 15, 30 at 60-second TV commercials, pati sa malalaking billboards, posters at full-page ads. Hindi na kailangang sabihin, mas demanding ang direktor kaysa dati. Pagkatapos pa lang ng tanghalian, puno na ang reception area ng production office. Mga modelo, wannabe models, stage moms, talent agents at personal assistants, siksikan. Halos mabaliw na ang sekretarya sa pag-aasikaso sa lahat hanggang sa tuluyan na siyang sumuko at nagkulong sa pantry. Bandang 3:00 ng hapon, may pumasok na isang magandang dalaga. Mistulang isang China doll, maputi, mistisa ang balat, singkit ang mga mata at may mahabang itim na buhok. Matangkad, mga 5'6", payat at elegante kumilos. Ngumingiti siya habang naglalakad, tila para sa lahat, pero para rin sa wala. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Rowena at matagal na niyang pangarap na maging modelo. Nagtaka ang mga staff kung bakit hindi pa nila siya nakikita noon. Ipinaliwanag niyang kakalipat lang daw niya ng Pilipinas mula sa abroad. Ay, kaya pala, bulong-bulungan nila. Sa itsura niyang iyon, tiyak na matagal na sana siyang kinukuha ng mga ahensya. Habang tumatagal ang araw, napansin nilang napakagaan ng loob ni Rowena. Bilang huling dumating at walk-in pa, matagal ang hinintay niya bago humarap sa kamera. Pero hindi siya nagreklamo. Kabaligtaran ng ibang modelo na maiingay na nagrereklamo tungkol sa tagal ng pila, sikip ng lugar at tunaw na makeup. Nakikipagkwentuhan lang si Rowena sa mga production assistants, nagtatanong tungkol sa commercial, sa direktor at sa buong proseso. Bandang 6:00 ng gabi, siya na ang humarap sa kamera. Hindi sila nabigo. Napakaganda ng rehistro niya sa screen. Natural siya, komportable at kayang sundin ang lahat na ipagawa ng direktor. Tumalon, parang cheer dancer. Sumayaw, parang disco dancer. Perpekto siya, sabi ng lahat. Mukhang ganun din ang iniisip ng direktor. Sa huli, humini ang direktor ng group shot. Pumila ang lahat ng modelo kasama si Rowena at ngumiti sa kamera. Tapos na ang shoot, uwian na. Habang palabas ng opisina, pinag-uusapan ng mga staff si Rowena. May pustahan pa, sigurado raw siyang mapipili. Makalipas ang 1 o 2 araw, tumawag ang direktor. Desidido na siyang piliin si Rowena. Kailangan na lang ipakita sa kliyente ang kanyang VTR. Ngunit, nang ipalabas ang tape kung saan dapat naroroon si Rowena, wala. Puro exposed film lamang. Sinuri ang ibang tips. Ayos naman lahat. Maliban sa kanya. Napakamalas. May group shot pa, sabi ng isa. Nang panoorin nila iyon, nangilabot silang lahat. Lahat ng modelo ay naroon, maliban sa Rowena. Sa pwesto kung saan siya dapat nakatayo,
may bakanteng espasyo. Parang may taong sadyang tinanggal sa litrato. Hinahanap nila ang kanyang file. Wala. Doon na nila nalaman na may kaparehong insidente sa iba pang production houses at advertising agencies sa Makati. Ang Rowena, ayon sa kwento, ay isang dalagang nangangarap maging modelo, ngunit hindi ito natupad. Pumanaw siya sa cancer sa edad na 22. Mukhang determinado ang multo ni Rowena na pasukin ang mundo ng modeling, kahit mula pa sa kabilang buhay. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat.